Good day sa ating lahat. Ito po ang Memorandum number 64 Series 2025 dated August 1. Ito po ang Implementing Guidelines for Aral Program in Reading for Case Stages 1 to 3. So makikita natin dito yung guidelines kung sino at kailan po ba i-implement ang ating pong aral program. So dito sa enclosure number 1, napaka-importante po nito. Ito yung general guidelines on the implementation of the aral program, reading program. Number 1, these guidelines provide guidance on the implementation of aral program for case stage 1. Lesson learned from the implementation of Bawat Bata Makakabasa program. Aral reading addresses the urgent need to improve reading proficiency among grades 1 to 10. At dito naman sa implementation timeline, ang aral reading program shall be implemented in phases beginning school year 2025-2026. For grade 1, ang ating pong aral program shall start in the third quarter of school year. So, third quarter pa po para sa grade 1. While for grades 2 and 3, it shall start in the second quarter of the school year. So, magaganap siya after August. Mga last week of August, magsisimula ang sa grades 2 and 3. And sa grade 4 naman ay grade 4 to 10, the program shall start in the second quarter. So, second quarter dan. Magsisimula lamang yung aral program for grade 1. Yung grade 1 lamang yung naiiba kasi third quarter na po sila mag-uumpisa. Then, yung ating pong as soon as the school has met the readiness indicators for the program, whichever is earlier. Guidelines for the participation of the learners under the ALS in aral reading shall be released in separate issue 1. So, meron din po ang aral program ang mga ALS. Magagayon man, meron po ditong mga program implementation, yung mga gagamitin na resources, learning resources, at kung paano ba yung recruitment of the tutor. So, ang ulitin po natin dito, according to the order number 18, ang mga tutors is deputy teachers provided that they will not be the tutor or tutors of their learners. So, yung mga advisory, yung mga kanilang mga hinahawakang, halimbawa grade 1 ka, hindi ka pwedeng maging tutor sa yung mga estudyante mismo. So, ibang section ka pupunta. Ano po? Pre-service teacher and other individuals who are qualified, experienced, competent, and of good character. So, meron po dito na hindi lamang teacher yung kakailanganin. Kasi, ang aral program po is 1:5. Isang teacher, 5 estudyante lang ang tuturuan niya sa aral program. So, kung nangangailangan yung buong school nyo ng maraming tutor, kasi kung kailangan marami, 5-5. So, halimbawa, 6 lang kayo sa school, maliit kayong school. Yung nangangailangan is 14 estudyante or 50. So, kukulangin po kayo, So, pwede naman mag-apply yung mga qualified individual, mga retired teacher, or mga pre-service teacher na kakailanganin. So, isasama po ito sa readiness ng school para ma-implement po ang aral program. So, health assessment of learners. So, titingnan na screen dito yung mga learners na kailangan ng sunglasses, yung mga kanila pong glasses ay yung hindi sila nakabasa ng maayos. Kung i-assess po ito. So, eyeglasses shall be provided to the learners. Sa intervention na ito. So, teaching and learning resources, marami po dito. Yung ating pong ELLN. So, yung mga magulang
kung kayo po ay nagtatanong about sa aral program, hindi naman lahat ng bata kasali. Ano po? So, meron lang bata na meron talagang struggle sa pagbabasa, yung mga nahuhuli po sa klase, kasi hindi naman natin masabing mahina sila, kung lang meron talagang tinatawag tayong slow learners, meron fast learners. So sila po yung mag-cope up, at hindi depende po yun sa kanilang assessment doon sa CRLA. So ito yung process sa mga teacher dyan at sa school head na nangailangan ng guidelines. Ito po yung ating DepEd Memorandum number 64 series 2025. Ito po yung ating pong gagamitin kung paano. At meron na pala ditong recommended structure of the tutorial session. Ayan po. So, motivation, review, discussion, practice, assessment of learning, closing activity, and homework. So, dito po ay hindi siya lalagpas ng 1 oras ang pag-tutor. Hindi naman bababa sa 30 minutes. So, 30 up. Pero hindi po lalagpas ng 1 hour. Ito po yung Aral Reading Key Stage 1 curriculum. Meron na sila Filipino, English, so oral language, phonics. Ito po yung mga sub-skills reading, CRLA reading profile. Ayan po So kahit naman yung mga bata ay hindi sila yung mga learning competencies, medyo hindi sila nakaka-cope up, hindi naman ibig sabihin kasama na sila sa aral reading. So sa mga teacher, ito po yung ating guidelines, school head, para sa ating pong aral program. May nakita na kasi ako nag-submit na ng mga memorandum, yung mga magbo-volunteer. Ang alam ko, meron naman points po sa mga gustong mag-apply sa inyo po mga division. Meron po ata itong puntos. So, gawa lang kayo ng memorandum of agreement. So, meron tayong memorandum of agreement, meron tayong mga kakailanganin. Kung gusto nyo po maging kasama sa puntos ng sa inyo pong pag-apply sa pagiging teacher. So, lapit lamang kayo sa pinakamalapit yung school, yung mga applicant natin dyan, yung mga gustong mag-volunteer, ay punta po kayo para makatulong kayo sa para sa pag-improve ng mga pagbasa ng mga bata. So, ang design po kasi ngayon, so sa teaching, teach mo yung competency, then yung hindi pa nakaka-cope up sa pagbabasa, papasok po yun sa aral program. Kasi hindi naman pwedeng hindi nila matutunan yung competency. So, nawa maraming mag-volunteer at maraming matulungan yung mga mag-aaral na makabagbasa ng maayos. So, yan lamang po. Thank you very much. Subscribe po kayo sa aking channel at i-follow po ang aking page. At click nyo na rin po yung mga notification bell para maging updated kayo sa aking video. Salamat!